Alala mga kababayan ni Senator Bongo. Sabi nga natin, kung nag-aalala kayo, bakit hindi ninyo samahan na lang doon? Kayo ni Bato, para maalagaan ninyo si Tatay Digong ninyo. Saka po, Senator Bongo, yung sinasabi ninyo na matanda na, frail, harmless siya ngayon kasi nakakulong na. Pero nung hindi pa siya nakakulong, kaliwat kanan yung kanyang pagbabanta. Diba? Gusto nga niyang sipain yung mga taga-ICC, sipain ko anya yan. Pag pumunta rito, sipain ko yan. So paano nga harmless na sinabi pa niya doon sa Quadcom, sipain ko anya yan. Sabi ni Congresswoman Luistro, doon na niya kung halimbawa nandun ka sa ICC, sipain ko pa niya. At saka challenge niya yung ICC mismo to hurry up. So anong problema ninyo, Senator Bongo, na mismong si Digong, yung amo mo, gustong-gustong makaharap yung ICC? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Diyan time muna tayo po. Ako pala po si Dante Maravillas, vlogger from Bicol Region. Bakit kanya Mr. Maravillas nagpapakila? Nagre-react kasi yung mga bagong tagapanood natin. Sino ka niya? Yung mga dati, kilala na ako. May mga bagong subscribers po tayo mga kababayan. At bagong tagapanood. Anyway, padala to ni Coca Melon, OFW sa Jerusalem, sa Israel. Kwento ito mga kababayan ng manliligaw. Yung manliligaw na magniniyog, pangalan niya po si Berto. Umakyat ng ligaw. Sabi ni Berto, magandang gabi po, kauwan. Andyan po ba yung anak ninyo? Aakyat sana ako ng ligaw. Sabi ni Mang Juan, tika Berto, ano ba yung trabaho mo? Sabi ni Berto, magniniyog lang po ako. Sabat ni Juan, ang lakas naman ng loob mong umakyat ng ligaw sa anak ko. Magniniyog ka lang pala. Hindi mo ba niya alam na yung mga naunang umakyat ng ligaw sa anak ko, ngayon lang niya, kaalis lang, isang seaman. Tapos yung isa naman, kapitan sa barko. Tapos niya, ikaw, magniniyog ka lang, naglakas loob kang umakyat ng ligaw sa anak ko. Sagot ni Berto kay Manguan, naku Manguan, baka gusto po ninyo na palutangin ko sa gata ng nyog yung barkong sinasakyan ng mga karibal ko. Asindiro pala, no po? Palulutangin sa gata ng nyog, sa dami ng nyog. Yung mismong barko, palulutangin daw niya sa nyog, sa gata ng nyog. Huwag kasing judgmental sa magniniyog. Nagpapakambo lang pala, mga kababayan. Ayon, nagyabang tuloy. Minaliit ni Manguan. But anyway, matik na po, 200 pesos. Kasali ka na rin sa ating monthly draw, 5,000 pesos cash pag mabunot ka. Ipadala mo yung GCash number mo para mapadalan kita ng 200 pesos muna. Sa grand price, sa December, 10,000 pesos yung cash price. Pag-usapan natin yung mga balita kahapon, yung Senate hearing po ni Amy Marcos kasi pinagpipilitan niyang illegal yung pag-surrender sa ICC ng ating gobyerno. Binoykot ng mga sekretaris sa utos mga kababayan ng Palasyo Malacanang. Inisnab yung Senate hearing ni Amy Marcos. Ngayon, doon mga kababayan sa Senate hearing, yung mga senador na nandun, si Bato, si Bongo, si Alan Peter Cayetano, siyempre yung chairperson, si Amy Marcos. Sila na lang po yung nagbubulahan. Sila yung naniniwala sa kanilang mga narratives. Tapos sabi ni Bongo, bakit naman daw sinurrender itong si Digong? At ngayon, kawawa yung kanyang kalagayan doon. Matanda na niya, nakakulong sa dahig. Yung dating pangulo niya, harmless. And sabi ni Senator Bongo, harmless na po si Tatay Digong.
Frail and harmless, sabi po ni Senator Bongo. Yan yung ganyang sumbong doon sa Senate hearing ni Amy Marcos. Hindi rin po, hindi rin ninyo sinalang-alang na matanda na po si Tatay Digong. Ang matatanda po, frail, fragile, at sa totoo lang, harmless na po si Tatay Digong. For humanitarian consideration, kahit sinong lula at lolo natin, ginagalang at inalagaan natin. Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-estrikto pa doon. Sinong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Paano na lang kung may nangyari sa kanya doon? Matindi yung pag-aalala mga kababayan ni Senator Bongo. Sabi nga natin, kung nag-aalala kayo, bakit hindi ninyo samahan na lang doon? Kayo ni Bato, para maalagaan ninyo si Tatay Digong ninyo. Saka po, Senator Bongo, yung sinasabi ninyo na matanda na, frail, harmless siya ngayon kasi nakakulong na. Pero nung hindi pa siya nakakulong, kaliwat kanan yung kanyang pagbabanta. O diba? Gusto nga niyang sipain yung mga taga-ICC, sipain ko anya yan. Pag pumunta rito, sipain ko yan. So paano nga harmless na sinabi pa niya doon sa Quadcom, sipain ko anya yan. Sabi ni Congresswoman Luistro, doon na niya kung halimbawa nandun ka sa ICC, sipain ko pa anya. At saka challenge niya yung ICC mismo to hurry up. So anong problema ninyo, Senator Bongo, na mismong si Digong, yung amo mo, gustong-gustong makaharap yung ICC? Ito ang ebidensya. Pakinggan natin, mga kababayan. Chair, siguro, tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. You see? And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. So natupad na yung wish, mga kababayan ni Digong. So anong pinoproblema ninyo, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Bato, tapos Senator Alan Peter Cayetano, na willing si Digong na mabulok sa detention cell ng ICC? At saka, sabi nga natin, yung sinasabi ni Senator Bongo na frail and harmless na. Kasi nga po, si Digong nakakulong na. Pero nung nandito pa siya, napakatapang po ni Digong. Sige ang banta, pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinagbabantaan na matutulad sa tatay. Pero nung biglang umamo, nung nando na sa pre-trial hearing po, hindi na nga po masambit niya ng maayos yung kanyang mismong pangalan. Hindi rin niya, mga kababayan, nagawang sipain kasi online lang siya po. Hindi niya magawang sipain yung mga judges. You see? Kaya ito pong mga investigation yung ginagawa. Tama lang na hindi na nag-attend. Ginagamit lang ni Senator Amy Marcos sa propaganda niya. Wala man po itong pakinabang kasi unang-una, kahit mag-imbestiga siyang mag-imbestiga, malabo na po, mga kababayan, mismong mga legal luminaries ang nagsabi kasi legal yung pag-arrest, pag-surrender sa Interpol, and finally to the ICC kay Digong. O ngayon, sabi ni Senator Bato, gusto na daw bisitahin si Digong doon at mag-apply daw siya, mga kababayan, ng visa sa Netherlands. Hindi na siguro kailangan, Senator Bato, kasi may visa kayo, walang visa. It is just a matter of time na talagang pupunta ka doon.
Hintayin mo na lang yung yung paglitaw bigla. Baka sa susunod na hearing, pag nag-attend ka, lumabas na yung warrant of arrest. Di ba? Sabi ni Senator Bato dito sa report ng Inquirer, Bato de la Rosa intends to visit Duterte in The Hague. I will wear a wig. Sabi niya. Pwede tinula ako. Pagpunta ako doon sa Hague, mag-wig ako. Wig ako, pero hindi lang ako makilala doon. Akala mo isa lang wig ko. Oh. Pero pag ako apro dyan, tingnan nyo, pag mag-apro na ako, hindi sila ako makikilala. Kaya ako mag-apply ng Schengen visa. Kung isyuhan ako, then maybe bago, or pag may pagkakataon, before election, sana makabisita ko lang ako sa kanya. Kahit anong wig po ang gamitin ninyo, makikilala po kayo. Kahit anong pagmaskara ninyo, pagbalat kayo. Ginawa na nga dito, Photoshop, ginawang babae si Bato. Kilalang kilala po, ginawang bata. Trinay siya mga kababayan na i-Photoshop. I-edit yung kanyang mukha. Linagyan ng balat kayo. Wala po, talagang mahuhuli si Bato. Di ba? Ngayon, kahapon mga kababayan, nagbanta si Bato na ipapasumpe na in fact nagmotion na po siya yung mga executive officials. Sabi po ni Yusek Castro, basta niya magpakita rin siya. Magpapakita yung mga executive officials, basta siya magpakita rin. Kasi gusto niyang magtanong kahapon sana. Inong nandun sa Senate hearing, sa unang Senate hearing ni Amy Marcos, nandun yung mga executive officials, mga sekretaris. Kaya nga po hindi na nag-attend kasi sa tingin ng Palasyo Malacanang, yung nakuha po na mga informations are enough. At ayaw naman po na ma-compromise yung national security at saka yung sub judice rule ng Supreme Court. Yon ang sabi ni Lucas Bersamin. Pero nagpipilit pa rin si Amy Marcos. Nagmotion si Bato kasi wala daw yung mga sekretaris. Sabi ng Palasyo Malacanang, sabi ni Yusek Castro, ibakita niya kasi nung una na Senate hearing, nandun yung mga officials, ikaw yung wala. So palpal po. Basta niya magpakita ka. Sino palpal po ni Yusek Castro? Si Bato. Ayan Malacanang on Thursday brushed aside Senator Ronald De La Rosa's warning that the palace snub of the Senate probe on the arrest of ex-President Rodrigo Duterte may lead to a potential constitutional crisis. Sabi po ni Yusek Castro, hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So, wag niya pong sisihin kung ngayon po ay hindi umattend ang mga cabinet officials dahil sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang naging hearing noong una. Sana po dumating siya. Nagpakita siya para po nakapagtanong siya ng maayos. Si Bato yung absent kasi ang feeling niya mga kababayan, may na sa kanya, nakamonitor, nakasubaybay na mga kababayan. Si General Torre, baka hawak na yung arrest warrant mula sa ICC at nasa kamay na ng Interpol. Kaya lang secret. Matulad siya mga kababayan, alad ka rin siya, tulad ni dating Pangulong Digong. Hindi nagpakita, ngayon, kahapon nagpakita si Bato. O sa susunod na hearing, siguraduhin mo daw Bato na magpakita ka. Baka niya Mr. Maravilla, strap na. Ewan ko pa, wala tayong inside story tungkol dyan, pero baka malamang. Di ba? Sabi dito, the palace official was also unfazed at De La Rosa's threat to subpoena cabinet officials to compel them to attend the Senate probe. Nasa kanya po yan kung magpapasumpena siya. Siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Makaulugan po ang sinabi ni Yusek Castro. Malamang alam ni Yusek Castro kung ano ang mga development sa warrant of arrest laban kay Bato.
Di ba? Ngayon, pinangaralan, linicture mga kababayan ni Yussi Castro, si Bato, tungkol sa tinatawag na executive privilege. Ayan o, Palas Lectures de la Rosa on Executive Privilege Doctrine or Doctrine. Sabi ni Yussi Castro, does he not remember that there was already a first hearing? So he should not blame others if our cabinet officials did not attend the second hearing. Executive privilege is a constitutional doctrine that allows high-ranking officials to withhold sensitive information. Sabi ni Yussi Castro, Senator Bato should also know that the Supreme Court has long upheld executive privilege with several cases decided on the matter. This includes Senate versus Ermita and Neri versus Senate Committee, where the Supreme Court affirmed that executive privilege can be invoked by the President and high-ranking officials, especially in matters concerning deliberative process privilege, presidential communications privilege, or state secrets privilege. Paliwanag po ni Yussi Castro. So nakatikim ka ngayon, Senator Bato, ng pangaral sa isang magaling na abogado, cum laude. Di ba? O ngayon, may sinasabi si Senator Amy, may isinagawaan niya talaga niyang plinano, Operation Pursuit. Yung pag-aresto kay dating Pangulong Digong, Operation Pursuit sa pag-aresto kay Digong, ibinuking ni Senator Amy. Maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong sa International Criminal Court at talagang nagpakita ng partisipasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sabi ni Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, ito anyang Operation Pursuit, isang detalyadong plano sa pag-aresto kay Digong base sa kautusan ng International Criminal Court. Noon pang Mayo 2024 ay ikininto ng isang opisyal ng Department of Justice na mayroong planong arestuhin si Duterte base sa inilabas na arrest warrant ng ICC. Anya nakasaad sa dokumento na kanilang natanggap na Oktubre ng nakaraang taon nang simulang magdatingan ang mga opisyales at kinatawan ng ICC upang magsagawa ng investigasyon tungkol sa extrajudicial killings ng libo-libong katao base sa ipinatupad na war on drugs ni Duterte noong alkalde pa siya sa Davao City hanggang naging pangulo na ng bansa. Sabi ng senador na kabilang sa mga ICC representatives na dumating sa bansa ay mga protection experts, investigador at maging mga interpreter na nanirahan sa isang hotel sa Metro Manila na may security detail na ipinagkaloob ng gobyerno. Nagtataka po tayo kung bakit itinanggi ng ating mga opisyal na may ganito. Yano naman kung pumasok yung mga taga-ICC rito. Ang pagpasok ng mga taga-ICC rito, hindi man nakipag-cooperate yung gobyerno kasi nabalita talaga yun. Wala mang bago doon. Naalala ko sa mga interviews kay Trillanes saka kay Atty. Conti, walang official na cooperation yung gobyerno po. Kasi yung mga taga-ICC pwede silang pumasok dito. Basta legal, mga kababayan nung kanilang mga documents. Ngayon, kung nag-imbestiga sila, sa kanila yun. Importante, hindi nag-cooperate yung gobyerno. Ngayon, yung security, detail na sinasabi, that is a normal job na ginagawa ng ating mga kapulisan na i-secure ang sinuman. Pilipino o foreigners, kailangan sigurado sila na hindi sila malalagay sa problema. Normal routine po yun. Di ba? At tama lang na imbestigahan si Digong. Kasi nga po, hindi man niya dinideny yung pagpatay sa kanya pong war on drugs. Proud nga po siya. So anong problema po ninyo? Na proud nga siya. Kaya lang, bawal sa batas. At sabi nga natin, mga kababayan, hindi natin mabiblame yung mga private complainants kung nagsik sila ng justice sa ICC imbes na dito sa Pilipinas. Wala yun sa kontrol ng ating gobyerno. Lalo na po ng administrasyon, present administration, kasi naganap yung pag-file 2017, administrasyon ni Digong. Walang tiwala sa justice system. Yung mga victims, family ng victims, kasi kontrolado yung lahat. Pati nga po fiscal, tinatakot
Yan ang mismong statement. Sa unang Senate hearing ni Amy Marcos, ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya, itong mga sinasabi ni Amy Marcos, pinalalaki lang niya yung issue. Ang maganda niyan, Senator Amy, gusto mong tulungan talaga si Digong, sumama ka sa mga witnesses na ipipresent ng defense. Doon ka na sa The Hague, testimonya. Kung itong mga findings po ninyo na sinasabi sa investigation ng Senado, isubmit ninyo doon. And you volunteer as a witness to the defense. Kasi mahal na mahal mo po itong si Digong. Mas mahal mo si Digong kaysa sa iyong kapatid na si Bongbong Marcos. Lubos-lubusin mo na. Tama pa? Kasi yung mga Marcos supporters po, lulubos-lubusin na rin nila ang pagsumpa sa inyo. Itinakwil ka ng tuluyan. Kaya lubos-lubusin mo na. Baka gusto mong papalitan na yung apelyido mo. Hindi na Marcos, Duterte na. Kasi sabi mo, si Digong, para mo ng tatay. O di sige. Anyway, patay na yung tatay mo. Yung dating Pangulong Apo Lakay, tinuturing mong tatay yung buhay pa, si Digong, papalitan mo na ang apelyido mo. Suggestion ko man lang. Kasi para malinaw na mas kampi ka kay Digong kaysa sa iyong kapatid at mas kampi ka sa suspect ng EJK na close to more than 30,000 yung namatay na mga biktima. Mas kampi ka sa suspect kaysa sa mga ordinaryong mga biktima ng EJK ni Digong. Di ba? Yan ang malinaw dyan sa mga pinagagawa po ninyo, Senator Amy Marcos. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.